COMELEC ang seguridad sa data center na paglalagyan ng mga server para sa 2025 midterm elections. Brownout at lindol-proof din daw ito para siguradong ligtas ang datos kaugnay ng botohan. Magbabalita, Simon Gualvez. Mismo si PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan ang humarap kina COMELEC Chairman George Garcia at mga kinatawan ng Commission on Elections o COMELEC na pumunta sa data center ng Vitro sa Makati. Isa ito sa paglalagyan ng mga server na gagamitin na ahensya para sa paparating na 2025 midterm elections. Bagamat pinagbawalan itong kuhanan ng video at litrato, minabuting isama ng COMELEC ang mga election watchdog at media sa lugar. Kailangan talaga yun sapagkat ito ay mga servers. Naandyan yung data, naandyan yung results. Kung sa atin, itong data center, galing sa presinto, pinapadala sa lahat ng servers yung mga results. At doon yung server, yun ang nagbibigay sa atin ng raw data upang masabi ilan ang boto ni A, ilan ang boto ni B. What will be stored here is not only, hindi lang ito yung mga servers. Ito yung sentiment of the people. Dahil dyan, matinding security measures ang ipatutupad ng Vitro sa paghawak ng mga data server. These facilities have up to 11 physical layers of security from the perimeter of the compound to the actual rack that hosts the critical servers. Number 2, it is disaster ready. Katunayan, kaya rin itong tapatan ng hanggang intensity 8 na lindol. Iwas baha rin daw dito dahil nasa 12 meters above sea level ng lugar at may mga generators pang nakastandby na kaya magpatakbo ng non-stop sa loob ng 3 araw kahit magkaroon ng problema sa kuryente. Mula taong 2016, Vitro na ang nagsesecure para sa venue ng mga data server ng nagdaang halalan at kinuha muli sila ng I1, ang kumpanyang nanalo naman sa bidding para sa transmission ng mga boto. Paniniguro ng COMELEC, mas mahigpit ang seguridad na nirequest nila para sa darating na halalan. Naka-cage din yung server ng COMELEC dito. Ngayon, nag-request tayo, i-request namin na may CCTV rin. Doon mismo sa cage. Naka-focus sa cage mismo. Kasabay nito, muli nagpaalala ang COMELEC na limitado lamang ang pwedeng isama ng isang kandidato sa paghahain ng Certificate of Candidacy na magsisimula na sa susunod na linggo. Hanggang 4 ang pwedeng isama ng tatakbong senador at 3 naman para sa iba pang kakandidato tulad sa party list, mga local candidates, maging para sa Bangsamoro parliamentary elections. May mga tanggapan daw kasing maliliit at masisikip lamang. Pero ang pakulo ng mga kandidato tuwing filing ng COC, mukhang malabo raw mahigpitan ng COMELEC. Hindi namin sila kayang pigilan. Hindi namin kayang pigilan din yung pagsusuot ng mga t-shirt. Kahit may kulay-kulay pa o may pangalan o mukha ng kandidato. Kaya hindi rin namin kayang pigilan yung pagpapakain sapagkat yan po ay parte ng kanilang pagpafile at hindi pa po kasi sila kandidato. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.